Ano ba sa tingin nyo ang solar? So, investment ba? Or luho? Or priority? No? So, natanong ko ang mga ganyang bagay mga idol. Kasi, nag-post tayo nung nakaraan. Nag-post ako sa Facebook page ko ng update ng electric bill ko. Nitong July. No? Lumabas na yung electric bill natin. So, ang bill na yun, kaya ako pinost dahil siyempre gusto kong makapag-encourage ng ating mga kababayan dahil nga sa patuloy na pagtaas ng electric bill. So, para makapag-encourage tayo, pinost ko yung aking electric bill nitong July. So, ito yon. Ito yung ating electric bill. Ayan. So, nagkaroon lang tayo ng bayarin na 53 pesos 0.27 centavos, and then ang kilowatt hour use na lang natin na nagamit sa grid is 4 kilowatt hour. Tapos dito naman sa ating solar ay nakagamit tayo ng 313 kilowatt hour. So napakalaki ng natipid natin. Kung babayaran natin yan, nasa 3,000 plus mahigit. So dito kasi sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga bago-bagong nanonood dito sa ating channel, ang solar setup natin is 6 kilowatt na hybrid on grid off grid na 48 volts. So DE yung gamit natin. Tapos meron tayong 5 pirasong solar panel at 330 Ah na 51.2 na baterya. So yan. And then, ang usage naman natin dyan is yung ref natin, 24/7. Dalawang aircon, 0.7 at saka 0.6 na non-inverter. So, ang gamit naman natin dyan is isang aircon na 1 PM to 4 PM. Tapos, yung dalawang aircon na is 8 PM to 5 AM. And then, meron pa tayong washing machine na halos araw-araw na ginagamit. Yung automatic washing machine natin. Water pump na anytime pwede mong gamitin, so wala tayong tangke, rice cooker, induction cooker, ayan. So yan yung mga basic appliances na ginagamit natin na malalaki, no? And then ito nga yung bill natin. So yan, sinabi ko lang para maintindihan nyo rin yung scenario, no? So pinost nga natin yung ating electric bill at siyempre proud ako at gusto ko marami rin ma-encourage. Ngayon, merong pumukaw sa akin na isang comment. So, basahin natin yung kanyang comment, mga idol. Ito yung sabi niya. Maliit yung bill mo, pero malaki yung ginastos mo sa pagpapakabit ng solar. Gusto ko rin magpakabit ng solar, pero nasa isip ko, parang ina-advance ko na yung pangbayad ko sa aking electric bill ng 5 taon sa presyo ng solar. Well, totoo naman yung sinabi niya na para ka nang nag-advance talaga ng bayad ng iyong electric bill kapag ka nagpakabit ka ng solar. So, dito na pumapasok yung ibig niyang sabihin is yung ROI or Return of Investment. So, ito yung gusto kong mapag-usapan kung ano ang inyong masasabi kapag solar na yung usapan, no? Kasi hindi nga rin naman biro talaga yung ilalabas mong pera. Kung gusto mong paandarin yung lahat ng appliances mo sa inyong bahay, depende pa yan. Kung gaano karami, kalaki, at gaano katagal yung paandarin yung mga appliances na yan. So, nakadepende pa dyan yung inyong magagastos. So, dito kasi sa ating solar setup, way back 2024, 2023, ang nagastos natin dito is umabot na ng 260,000, no? Yung nagastos natin. Noong mura-mura pa ang solar materials. So ngayon kasi, kung ngayon kayo mag-i-invest, medyo masakit na talaga sa bulsa. Ngayon, sa akin kasi mga idol, yung para sa akin lang, ano? So magkakaiba tayo ng pananaw regarding dito sa solar setup. Pero gusto ko lang
malaman nyo rin sa mga nanonood na nagbabalik mag solar. So kung kung return of investment ang habol nyo or gusto nyong habulin, kaya kayo magso-solar tapos pang bahay lang yung pag-i-installan nyo ng solar setup, no? So medyo ipangsangtabi nyo muna yung tinatawag na ROI or return of investment, kasi nga matagal talagang maabot yan. So kung nagbibil ka ng 3,000 to 4,000 a month, tapos gagastos ka ng 260,000, 300,000, 5 taon mahigit, more or less yung gugugulin mong panahon bago mo mabawi yung return of investment. So medyo matagal talaga, no? Kaya lang, kung ganun talaga yung set of mind natin, mga idol, is hindi bagay sa atin yung solar. Magbayad ka na lang ng electric bill mo buwan-buwan. Ang tanong ko naman sa inyo, makakasigurado ba tayo na yung presyo ng ating mga electric bill ay steady na bumababa or steady na tumataas? Dito kasi sa solar, mga idol, pag nag-invest na kayo niyan, kumawala na kayo sa inyong pagkakagapos sa inyong electric bill, no? So meron na kayong freedom na gumamit ng kakayahan ng solar power or renewable energy. So sa akin naman kasi, as a user ng solar, isinangtabi ko na yung return of investment dahil ang gusto ko is yung comfortability ng aking pamilya sa araw-araw, lalo na kapag brownout, kapag may kalamidad. Ayan, halos 1 month na walang kuryente dito sa amin nung bagyong Yuan dahil nga bagsak lahat ng poste. So yun yung gusto kong ma-achieve bago ako mag-solar. So gusto ko yung comfortability ng aking pamilya kapag brownout. So para sa akin naman, hindi rin masakit yung bulsa ko kapag monthly na magbabayad ng pag araw na ng bayaran ng kuryente. So gumagawa nga pala tayo ng solar aparato ngayon at meron na naman tayong order. Ngayon, hindi lang naman kasi sa electric bill kayo nakakatipid ng kuryente, no? So kung kayo ay nagbabayad ng tubig sa Nawasa, so kapag nakapag-solar na kayo, mga idol, siyempre, magpakabit ka na yan or magpalagay ka na ng deep well pump. Kasi nga, solar ka na eh. Magpalagay ka na ng deep well pump. Huwag ka nang magbayad ng tubig. Libre na yung kuryente mo. So kung nagbabayad ka ng tubig ng 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos, naka-solar ka na, why not magpalagay ka na lang ng deep well? So hindi na lang sa kuryente ka nakakatipid, no? Pati na rin sa bill ng tubig. So mas mapapadali na naman yung return of investment mo dyan. Ngayon, so dati na kapag gumagamit ka ng gasol, naka-solar ka na eh. Dito kasi kapag ka nasa 300,000 na yung nagastos, sigurado yan, malaking setup na yan. Sigurado yan, kayang-kaya nang magpa-andar ng rice cooker, induction cooker, yung solar setup mo, unless na-scam ka. Hindi mapapagana yan, di ba? So, nakatipid ka na ng electric bill, nakatipid ka na ng water bill, makakatipid ka na rin yan ng gastusin mo ng gasol. Kasi nga, naka-electric ka na eh. Naka-rice cooker, induction cooker, electric kettle. Siguro, kung ganyan na yung mo, baka hindi na lang 3 taon, baka 2 taon lang, bawi mo na yung return of investment mo. Kung ROI ang pinag-uusapan, di ba? Sa akin kasi, hindi ko na iniisip yung return of investment kasi nga, matagal. Pero, achievable naman, mga idol. So, bago kayo magpakabit ng inyong solar setup, isipin nyo muna, baka kasi nabubulungan lang kayo ng inyong kakilala
Baka wala siyang pangpasolar, binubulungan kanya, matagal ang ano niyan, matagal ang ROI niyan, huwag kang magpasolar. Ba, mag-isip-isip kayo mga idol. Today is July 27. Magkano na ang gasolina? Magkano na ang ano yan? Tataas na naman yan sigurado ang ano, singilan ng kuryente. Isa pa, kung meron kang e-bike, naka-solar ka, o, diba, di libre na rin. Nakatipid ka na rin sa inyong ano, gastusin ng tawag nito, gasolina. So, yun. Pero kung pang business nyo kasi gagamitin ang solar, mga idol, mabilis nyo na lang mababawi ang ROI o return of investment. Dahil nga, nag-generate ng income or tumutulong mag-generate ng income, nakaka-less pa yan sa konsumo mo ng grid kung naka-solar yung business mo. So, yun lang naman mga idol. Gusto ko lang kasi i-share yung aking sariling opinion dito sa ating sinabi ng ating viewer, no, sa ating Pinos. Kasi nga mawawalan ka talaga ng gana mag-solar kung ganun yung set of mind nyo. Ito yung ginagawa nating aparato. Pakita ko sa inyo. Yan. So ito nakita nyo naman na siguro sa ating last na video, yung in-unbox natin. So ito na yung ating Demuda na inverter, hybrid, 24 volts na 4.2 kilowatt. Ayan. So ito ay pupunta ng Tabuk, Kalinga. Ayan. So pakita ko rin sa inyo, siyempre. Napakaganda ng Demuda mga idol. Ayan, oh. 'Di ba? Meron siyang dalawang fan diyan sa loob. And then yan yung kanya mga terminals. Tignan niyo na lang. Okay? So tapos na tayo mag-wirings dito. Oops, sorry. Ito naman yung ating combiner box. Ayan. So tapos na rin yung wirings natin. Halos patapos na. Oh, 'di ba? So ililinis na lang natin. Tapos, ayan, naka-ready na yung kanyang saksakan ng solar panel. So, ito kasi, aparato, sa mga hindi nakakalam, ito yung tinatawag na solar aparato, ready to wall mount. Ang kulang nyo na lang dito kapag mag-o-order kayo sa akin, solar panel at saka battery. Tapos, naka-online support ako during installation nyo hanggang mapagana nyo. No? So, ang gagawin nyo na lang, magko-connect, mag-i-install ng solar panel, magko-connect ng battery, magko-connect ng 220 output papunta ng inyong circuit breaker ng inyong bahay. So nakaabang na rin yan mga idol. Ito, ayan, lalabelan na lang natin, lalagyan na lang natin ng label kung asan dyan yung AC in at saka yung AC out. Ayan, so napakalinis nyan. ATS, safety devices, SPD, aerosol, fire extinguisher, ayan, makikita nyo, and then MCCB. Ayan. Mga idol, baguhin sana natin yung ganong set of mind natin. So, imbis na mag-isip tayo ng mas malawak, mas productive na wag natin i-discourage yung sarili natin na mag-solar. 'Di ba? So, imbis na nakakatipid ka na, may budget ka, nakakatipid ka na, tapos dinidiscourage mo yung sarili mo mag-solar, isipin mo yung ROI. Huwag nyo isipin yung ROI. Isipin nyo na lang bonus. Diba? Bonus na yan. Pag natapos na yan, makakapag-ROI na kayo. Ang importante, komportable kayo. Yung anak nyo or apo nyo is hindi pinagpapawisan sa gabi, hindi ka pinagpapawisan, magpapahinga ka na nga. Pagpapawisan ka pa, meron ka namang pera, may budget ka namang pang solar,
ang solar naman kasi mga idol, hindi naman kailangang ano yan eh, hindi naman kailangan biglain yan. Kasi nga masakit nga naman talaga sa bulsa kapag ka binigla mong mag-solar. Unti-unti nyo lang pwede naman yan ma-upgrade eh. Ang importante lang naman kung gusto nyo upgradable yung system nyo, proceed to 48 volts na system. Go for 6 kilowatt. Kung hanggang ko-compute nyo naman yan yung ano nyo eh, yung appliances nyo. Let's say for example, as of now, meron pa lang kayong isang aircon na 1 horsepower, ref, TV, electric fan, washing machine. Ngayon, kung meron kayong balak mag-upgrade in the future, magdagdag ng sabihin na natin kantina. So magtitinda kayo, magkakaroon kayo ng chest freezer, another ref. So kayang-kaya na yan 6 kilowatt mga idol. And then samahan nyo rin ng konting pagre-research. So huwag kayong para maiwasan nyo yung pangi-scam. Uso ngayon ang scam dahil nga in demand yung yung solar. So pag-aralan nyo rin mga idol, no? Basta ang importante, kung magso-solar na rin lang kayo, basta meron na kayong aircon na appliances, meron kayong ref, washing machine, induction cooker, rice cooker, matic yan, 6 kilowatt na yung setup nyo. Tapos, pumunta na kayo sa mga branded na inverter, yung mga gaya niyan, Solis, Deye, Sungrow, mga yan. Kasi upgradable, future proof na yung mga ganyang inverter kasi pwede kayong mag-upgrade ng solar panel, magdagdag ng baterya. So dyan naman kasi pwede kahit 5 piraso lang naman yan eh. 5 pirasong solar panel. Maximum yan 10 piraso. Sa baterya naman, pwede yan maximum hanggang 400 kapag na-max nyo yung yung solar panel.